pasensya na kayo, matagal hindi tayo nagluto. So ngayon, i-share ko sa inyo ang biringhe ng Pampanga. Okay? Ito po ay recipe ng aking nanay. So, simple lang po ang ingredients niya. Unahin muna natin tong manok. Ayan. Ano po ito? Pakpak ng manok. Ayan. Hinati ko sa dalawa. Lagyan muna natin ng asin yan. At lagyan natin ng magic. Ayan. At lalagyan po natin ng tubig konti. Ayan. Ang gawin po natin nito, takpan muna natin siya, okay? Hanggang mawala yung dugo-dugo ng manok natin. Okay, yan muna. Takpan muna natin, balikan natin mamaya. Ito na po, buksan natin. Haluan lang natin. Pasensya na kayo dito sa mahiwagang kawali ng probinsya. Ayan, laki-laki ng kawali na yan. No? Ganyan lang po talaga ang kulay niyan. Sabihin nyo, maitim. So, ito na. Ayan lang po natin matuyo yung konting tubig niya. Okay? Balikan natin. Ito na yung ating chicken na linagyan ng asin at magic. So, ito. Kapag tuyo na siyang ganito, hanguin na natin. Pwede na yan. Okay? Magigisa na tayo. Hanguin na natin ito. Kailangan patuyuin nyo siya, ha? Parang yung hindi malansa yung manok ninyo. At yan, wala na siyang tubig. Konti na lang to. Pwede nyo naman itapon na to. Kaya patuyuin nyo siya dito. Okay? So ako okay na to sa akin. Magigisa na tayo. So wag na natin babanlawan to. Dito na tayo magigisa. Ito ay dairy cream. So, ito yung pinakamantika natin. Hindi na tayo magmamantika, okay? Kanya-kanya po tayong version. Ito ay version ng Pampanga. Ganito ang luto ng aking nanay. So, simple lang. Okay? Kasi marami ng version ngayon ng biringhe. Ito lang po ang lahat ng mga pansahog natin. Bawang, sibuyas, at turmeric. Pero fresh po yan. Itong carrots natin, pang design lang natin mamaya yan. Pwede kayong gumamit ng raisins, nasa inyo. So, kagaya ng sinabi ko, simple lang po itong aming biringhe dito sa Pampanga. Ayan. Sibuyas muna. Pwede na natin isabay yung turmeric fresh. Ayan. Kung meron kayong turmeric powder, pwede rin. Eh, sa probinsya, maraming turmeric fresh. Okay. Ito na po yung bawang natin. So, susutay lang po natin ang ganyan. At isasabay na natin yung manok niyan. Ito rin pala yung pan-design natin. Sorry, nakalimutan ko. Na siling pula. Ayan, hiway natin to na maliliit mamaya. At ngayon, isusunod na po natin yung manok natin kanina na pinakulo sa asin, magic. Ayan. At lagyan muna natin ng 1 tasang coconut milk. Ayan, pure po tong gata na to. 1 tasa muna, okay? Ito na po. Ang bango-bango, ang sarap ng amoy niya. Ang gawin natin ito ay ilagay na natin yung lahat ng gata natin. Okay? Ayan. Frozen pa yung aking gata. Kasi alam nyo naman, kapag mainit, kailangan ng gata ay nire-rep natin yan para hindi masisira. Okay? O, baka sabihin nyo, yelo to. Ito yung gata na naging frozen. Pero fresh pong binili ko nito. Ayan. At mag-a-add tayo ng fish sauce. Konti lang. Okay? Ayan. So, ngayon, i-add na natin yung malagkit na bigas natin. Ito na po yung kanyang texture. Ayan. Ito na yung ating bigas na malagkit.
Haluin muna natin to. Ito na, malapit na po siyang matuyo. Gaganito-ganitohin nyo siya. Yan. Para siyang lugaw. Okay? Balikan natin. At pag ganito na yung kanyang texture, ihinayin na natin ang apoy para hindi siya masunog sa ilalim. At ngayon, tatakpan na rin po natin siya ng dahon ng saging. Takpan na natin siya. At maglo-low fire na tayo at lalagyan natin patong dito ng takip. Okay? Balikan. So, tatakpan natin to, ha? Kung may takip kayo malaki, yan ang ilagay nyo. So, ako, yan lang. So, okay? Balikan natin. Tignan na natin siya. Ngayon, ihahalo natin siya ng isang beses. Okay, ayan na nagmamantika na yung kanyang gata. Ngayon, mag-a-add na tayo ng ating carrots. Ayan. At yung ating sili na bell pepper red. Ito na po, nailagay na natin. So, takpan na naman natin siya ulit ngayon. Okay? Ng low fire. Balik natin sa dati. Titignan na natin yung ating beringhe. Second na to ng pag-check natin. Okay? Ayan. So, ito na po siya. Ayan yung kanyang coconut oil, no? Lumabas na. Gawin natin yan ay isang ganito na lang siya. Ayan. Tandaan nyo, low fire lang kayo, ha? Para hindi siya masunog sa ilalim. Balikan ko kayo. So, ang gagawin po natin ngayon, ito sa kawan na to, lalagyan natin siya ng dahon ng saging. Okay, so ito siya, nilipat ko lang dyan, ibabalik natin doon. Ayan na, linipat ko na siya. So, kung gusto nyo dagdagan ng carrots, ayan, para pan-design nyo, lagyan natin ganyan. So, ito na po yung berihin natin. Yan, nilagyan ko lang siyang dahon sa baba. Takpan na naman natin siya. At lutuin na natin siya ng low fire ng mga 10 minutes lang. Then, luto na po yon. Okay, balikan na. After 10 minutes, ito na po siya. Luto na siya ngayon. Ayan. Makikita nyo to kapag luto na. Yung mantika nung natin, coconut, ayan, nasa gilid na siya. Ayan. So, ibig sabihin, luto na po to. So, tikman na natin. Ang beringi pong ito ay version po ng aking nanay dito sa Pampanga. Okay? Kaya simple lang ang kanyang mga ingredients. Kasi ito yung original nila. Kung kayo, gusto nyong lagyan ng raisins, kung ano-ano, yung bagong version nila ngayon sa beringhe, nasa sa inyo na. So, kami, ganito lang po. Yan, original from Pampanga. Tikman na natin. Kukuha tayo ngayon, titikman natin. Yan, dito tayo sa pakpak. Masarap ito. Pakpak ng manok. Ayan. Ito natin lalagay. Yan ang biringi ng Pampanga. Ayan. Ang dagkit, oh. Sarap nito. Okay, titikman po natin. Ayan, ang lambot po ng chicken natin, oh. Tapos, lagyan natin ng ganito. Ayan, sarap. Tikman natin. Ayan, oh.
Ang sarap. Gawa na po kayo. Bye! Ayan o, ang birin niya ng Pampanga. Salamat po. Pampanga, salamat